Wala po akong Diyos. Teka muna. Parang kanina nalilito ko eh. Ano ba talagang tinitindigan mo? May Diyos ba wala? Brother, gusto ko lang maintindihan ito. Madagdagan mo lang ng konti yung kaalaman ko. Naniniwala ka ba na may Diyos o wala? Kasi kanina hindi ako sigurado, parang may universal, pero parang tinututulan mo rin yung universal na yun. Salamat po sa Gusto ko lang maintindihan. ito po ang pagiging klaro na sagot. Ako po sa sarili ko, wala akong Diyos. Okay. Pero naniniwala ka na meron Diyos, hindi mo lang pinapaniwalaan. Kumbaga parang hindi mo siya ina-acknowledge, ganun ba yun? Alam ko na mayroong universal God. Ganito po ang paliwanag ko. Ganito po. Alam ko na mayroong mga bagay na totoo. Pero hindi ko sinasabing sa akin yun. Hindi ko siya pinaniniwalaan. Para maging klaro, alam pero ko. merong nag-i-exist na... May universal God po. Opo. Okay. Pero ako May sa sarili, persona ba yun para sa'yo? wala na pong... Pag dinagdagan mo pa yun, walang detalye? pag nagka-detalye ka na, subjective na yun. Okay. Pag dinagdagan mo. Pero itong universal God na to, curious lang ako para madagdagan lang yung library ko sa isip ko. Kasi bago to sa pandinig ko as in hindi ko pa talaga narinig ito kahit kailan. Itong universal God na to, ano katangian nito? Yun ba yung sinabi mo na designer, uncause, unmoved mover? Opo. Saan galing tong definition mo? Sa lohika po, sa logic. Ganito po, papaliwanag ko. Bakit naging logic yan? Pero hindi ba detalye ito? Pero sabi mo kanina, hindi nilalagyan ng detalye ka ako, di ba? Opo. Paano nagkaroon ng detalye na ganito? Maganda po ang tanong na yan. Kasi po, kaya nagkaroon ng detalye na ganyan. Dahil universal na kaalaman yan eh. Katotohanan po yan eh. Pero pinaniniwalaan mo tong detalye na to. Tama ba ako? Alam ko lang po. Pero pinaniniwalaan mo? Hindi ko po pinaniniwalaan. Bakit mo pinagtatanggol yung bagay na hindi mo pinaniniwalaan? Sinasabi ko lang po kung ano yung totoo. Yung kaalaman, yung katotohanan, nandyan po yan eh. Teka. Hindi ko maintindihan. Hindi mo naniniwala ka na designer siya, uncause siya, unmover siya. Tama ba ako? Hindi po ako naniniwala. Tinatanggap ko po. Alam ko po. Magkaiba po yun. Magkaiba yung kapag sinabi kong naniniwala ako na designer to, doon sa sinasabi kong alam ko na designer yan. Magkaiba po yun. Okay. Pero pinagtatanggol mo. Tama? Hindi ko po pinagtatanggol. Hindi ko po pinagtatanggol. Ang sinasabi ko lang, may Diyos ba? Wala. May universal God. Okay. Yun lang po. Yun ang klaro doon. Paano mo nalaman na may universal God? May creation eh. Di hindi kayo magkaiba ng paniwala ng Karashit. Kasi ang nakasulat Tama dito, po. sabi, ang Diyos ay totoo. Niliwanagin ko lang po sa pagitan namin ni Karashit. Hindi po kami magkalaban. Hindi po kami magkalaban ng Diyos. Ang sinasabi ko lang kanina na maliwanag. Si Karashit may universal God. Okay. Naging Tapos siya may detalye. Naging subjective dahil may detalye. Okay. Ngayon, yung detalye niya, laban sa detalye ng iba. Okay. Kaya naging subjective. Yun. Yung detalye niya, hindi detalye ng iba. Okay. Yun po yung maliwanag. Meron akong, curiosity ko lang ito. Gusto ko lang madagdagan yung alam ko kasi bago nga ito sa pandinig ko eh. Para in case lang in the future may makilala akong kaparehas mo. Saan galing yung kung halimbawa, ako personal, kunyari gusto kong umalam ng additional details tungkol dun sa paniniwala mo. Saan ako makakakuha ng additional details kung walang detalye na makukuha kahit saan? Logic po yan eh. Utak lang gagamitin. Ibig sabihin, iisipin mo. Pero kung ayaw mong isipin, sundan mo si Aristotle. Siya ang ama niyan eh. Siya ang ama ng merong creator dahil may creation. Hindi ba magbibigay ng detalye si Aristotle, no? Base po sa logic yun. Kung bagaman, hindi lang si Aristotle ang nakaisip nun. Lahat sinasangayunan yun na ganun talaga. So, ganito na lang. Baliktarin natin. Para maintindihan natin. Sige. May mga creation. So, walang Diyos. Logical ba yun? May creation. Walang creator. Tatanggapin mo walang creator pero may creation. Illogical yun. Yun pong ibig ko sabihin. Yun po yung logic doon. Okay. Umiiral ang lahat. Walang tagapagpairal. Ito iiral yan dahil binuksan yan eh. Yun po ibig ko sabihin. Pero tama ka nga, naniniwala ka nga na may Diyos. Tama to? Hindi po. Alam ko lang po yun. Magkaiba po yung paniniwala eh.
Impormasyon po yun. Teka muna. Parang kanina nalilito ko eh. Ano ba talagang tinitindigan mo? May Diyos ba o wala? Wala po akong Diyos. Parang ganito, yung aso, katotohanan yun, apat So, ibig sabihin, merong umiiral na Diyos, hindi mo lang pinaniniwalaan. Tama po. Bakit mo Hindi ko lang- pinagtatanggol yung hindi mo pinaniniwalaan? Hindi ko naman pinagtatanggol eh. Sinasabi Kaya ko ka nga lang, lumalaban ng debate para ipagtanggol mo yung paniniwala mo, tama? ang Kasi ito na susunod na tanong dyan. Bakit ka lumaban ng debate dun sa bagay na hindi mo naman pala pinaniniwalaan in the first place? ito po ang purpose ko ng pakikipagdebate. Oo. Pakikipag-arguments. Ang purpose ko po doon, maipaalam sa mga tao yung pagkakaiba ng paniniwala at kaalaman. Ma-define yung 5 kinds theory of truth, kung ano yung iba't ibang uri ng katotohanan. Kasi para sa mga relihiyoso, isa lang ang totoo. Yung pinaniniwalaan lang nila. Hindi ganon. There are many kinds theory of truth. Merong factual, correspondence, coherence. At yung mga relihiyon, ang kanilang basihan, faith, paniniwala. Hindi naman facts eh. Kaya nga nagkakagulo-gulo. At yan, yung tinutukoy mo kanina na may Diyos pala eh. Ba't ayaw mong tanggapin? Ba't ayaw mong paniwalaan? Karapatan ko yun eh. May karapatan ng tao tumanggi. Alam ko yun. So, ibig sabihin pinagtatanggol mo yung bagay na tinatanggihan mo? Hindi ko nga pinagtatanggol eh. Sinasabi ko lang. So, ibig sabihin, sinasabi mo at tinuturo mo sa amin yung bagay na ikaw mismo hindi ka naniniwala? Oh, ganun. Tama yun. Eh, okay na ako Okay na? Okay na. Mashallah. So yun po, alam mo bro, medyo mashallah, kita mo yung sual, ang sual ni Sister talagang malinong pagtatanong. Dapat ganyan kayo magtanong. Yung challenge ko sa inyo, estudyante rito. Salamat po sa tanong. Matalino yung katanungan.